Yo, what's up riders? Welcome back dito sa aking channel, dito sa DoRide Ball Review. So magre-review tayo ulit ng dalawang bola. Siyempre, dalawang bola man lagi ang ating nire-review. At ang ngayong i-review natin ay ang Molten BG4550. Dalawang Molten BG4550, no? Taka kayo, no? So, bakit dalawang Molten BG4550? So, syempre, yung mga nire-review natin, dalawang klase lang naman yan. Isang original, tsaka isang original. Tapos yung isang original at isang fake. So, itong dalawang bola na to, parehas Molten BG4550. Bagong labas pa lang ang Molten BG4550, ah. So, una ako na kayo agad. Ito yung original natin. Ito naman yung fake. So, may nakalagay dito, made in Thailand. May nakalagay rin dito, made in Thailand. So, close up review natin, no? So, syempre, yung katulad ng ginagawa natin dati, ang review natin, size, weight, texture, and yung bounce. Yun natin mismo. So, ito, isa, tanggalin muna natin yung plastic para maganda-ganda ang pagka-compare natin at makapa natin itong bola na to. So, bagong-bago pa to. Kararating lang, mainit-init pa. Sobrang init pa. So, close-up comparison. Yun. Ang texture niya medyo parang oily. So, itong Molten BG4550 na to, ang original FIBA approved, level 1, 2023 to 2027. May nakalagay. Lapit tayo dyan. Ako na lalapit. Huwag na natin palapitin doon si Airbudo. Yan. Nakalagay dito, level 1, 2023 to 2025. Ito yung original na bola natin. Ito yung original na Molten BG45 natin. Grip check. Maganda yung grip ko ngayon. Yan, naka-grip ako ngayon. Dati hindi ko na madulas, no? Pasmado yan. Medyo mamaya mapapasma na ako. So, nag-grip ko to. Ayan, nagpasma na. Hindi ko alam. Parang natetense ako pag nakaharap ako sa camera. Pag ganun, eh. So, mapapansin nyo dito, dalawang color siya. Isang color, ano ba to, maroon. Then, ivory white. So, yung iba nagsasabi kulay pula. Pero parang pagkakita ko, parang color blind na ako. Medyo maroon siya. Na light maroon, ganun ba yun. Tapos ito, ivory white yung ano niya. Yung panel na to. May nakalagay na BG4550. Then, this is made in Thailand. So, medyo nakalubog itong, itong barcode niya. Yan. So, medyo nakalubog. So, yung iba kasi medyo printed lang yan, eh. Ito medyo nakalubog. Tapos, ang nakalagay dito sa barcode is, sana mabasa ko, ah. Malabo na kasi ang aking mata. Hindi ko mabasa, shiz. Basahin mo nga, Budoy. Dito nga. Tawagin na si Budoy. Lumabo yung mga mata ko, mga riders. Dati, basang-basa ko to kahit ganito kalapit. Problema na sa mata ko, kaya kayo alagaan nyo yung mata nyo. Bawas kayo sa cellphone, kaka-mobile phone, mga matatamis. Bawas din kayo sa matatamis. Medyo so ito, tawagin natin si Airbudoy. Pabasa natin yung barcode. Anong number na nakalagay dyan sa barcode? 457-001-01-0317. So, nabasa ko na may ito. Ito, basahin mo itong malilit na to. Si Airbudoy. Panood niyo si Airbudoy. Siya yung dumakdak sa bubong. Moisten needle. Di mo bawas ang liliit. Malilit. Tumalabo na rin mata mo. Tumapat ka dito. Baliktad ka. Yan. Para may ilaw. Yan. Malabo. Malabo. So, malabo. Di rin makita. So, akala ko malabo lang yung mata ko. Pero ito talaga di ko makita. So, may nakalagay rito. Ano to? BG 3633-36 tapos B7G 4550. So, gawin na natin yung mga dapat natin gawin. Timbangin natin ito, ha? So, may timbangan tayo dito. Naka-0 yan. Pag nilagay natin to magiging 63. I-reset natin yan. 00. Okay. So, ang kanyang weight ay 602 grams. So, halos kalahating kilo tong bola na to, no? So, katulad kung napanood nyo yung mga video ko na nakaraan, dati ang Molten BG45 nasa 616, naglalaro ng 616. Meron pa ako na timbang dati nasa 626. So, hindi pare-parehas yung weight ng Molten BG4550. Tapos, nung 2022, tinimbang natin siya ulit, napansin ko, bumaba siya sa 600 grams. May mga natimbang tayong 685 grams, 690 grams, 600 grams, 605 grams. So, hindi siya pare-parehas, iba-iba yung weight niya, no? Pero before 2022,
Kasi nung 2022, dyan nagkaroon ng shrinkflation. Kung natatandaan nyo, shrinkflation, yung may mga produkto na binawasan. Parehas ang presyo pero nagbawas sa timbang, nagbawas sa size. So, ganun yung ginawa nung iba. So, yun yung observation ko. Sa akin lang observation ko, parang ganun ang nangyari dito sa mga molten na bola. From 616, naging 600 grams. Kaya bumaba ng bumaba. Nagkaroon ng shrinkflation. Nagbawas ng materyales dun sa bola. And ngayong 2026, yung mga bola na ganito ay naglalaro na siya sa 585 grams to 600 grams. Ito, 602 grams. Pero karamihan nasa 600 grams to, may mga makukuha ninyo. So, pasok pa naman siya sa official weight dahil kasi ang official weight ng bola is nasa 585 grams. Yung 585 grams, medyo, medyo boundary na yun. So, ibig sabihin, pag ginamit yun, pag gumaan na siya, hindi na siya pasok sa official weight. Pero, syempre, habang ginagamit yung bola, may mga pagkakataon na bumibigat yan dahil sa pawis, bumibigat yan dahil sa dust. So, ganun yung pwedeng papasok pa rin siya sa official weight. Ang problema, pag napudpud na yung bola, yun na, bababa na siya dun sa official weight na 585 grams. May mga nakikita ko ngayon, parang may mga nag-adjust, parang 560 grams na yung official weight to 650. So, iba-iba na yung nakikita ko ngayon. Pero, yung mga napag-aralan ko before, 585 grams to 650 grams ang official weight ng bola. Okay, so, punta muna tayo dito kay Molten BG4550 na Indonesian basketball. So, nung hinawakan ko siya, parang medyo matigas yung panel nito. Parang medyo makunat. So, hindi syempre, spike check. Hindi man natin gagamitin to pang volleyball. Spike check lang. So, ayun. Ang ko sa panel, medyo matigas siya. Hindi siya kasing smooth nito. Smooth talaga to. Dito nga, Budoy. Si Air Budoy. Para may comparison din tayo kay Air Budoy. So, sa akin medyo matigas tong panel na to. Tapos, yung guhit nito, ayan, makita nyo yung mga panel nito. Nakaangat-angat siya eh. So, pag ni-slide ko yung daliri ko, sumasabit. Sumasabit siya doon sa panel niya. Tapos, makita nyo, nakaangat din to. Yan. Then, texture niya, medyo matigas to. So, pakapa natin kay Air Budoy. So, mamaya titimbangin natin din tong, itong BG4550. Ingat kayo, mga idol. Baka mas marami pang lalabas na mga fake na Molten BG4550. So, kung gusto nyo makakuha ng legit na original na Molten BG4550, pwede kayo mag-check out sa akin dito mismo sa video na to. Merong product icon dito ng Molten BG4550. Meron sa comment section. Meron sa description. At siguradong original yung darating na bola sa inyo ng Molten BG4550. Okay, grip check. Yun lang. Hindi ko na-grip to. So, yun, madulas ito. Sa akin ikaw muna. Baka mamaya gayahin niya lang yung sagot ko eh. Siya muna ang pagkumparain natin si Air Budoy. What can you say about that ball? So, sige, kapain mo muna siya. Ikot mo muna yung kamay mo ganyan. Yan. Then, kapain mo rin itong original. Okay, ano masasabi mo sa dalawang bola? Madulas to eh. Madulas? Ba't nag-grip ko? Nag-grip ko bigla. Pero madulas talaga siya. Kumapit lang doon kasi nakakapit doon sa panel ko. Ang tigas naman ito. Ang tigas ng Panel. So yan, panel yan. Texture niya, matigas. Parang makunat siya. Yung bola. Kaya itong umaangat. Umaangat din lo. Yun, so sabi ko sa inyo, dapat siya pinanong natin eh. Pero parehas kami nasasabi. Observation syempre sa malapit. Yung dikit ng panel niya rito nakaangat. Ayun, angat-angat siya dito. So hindi smooth yung paggagawa ng bola na to. Kaya baka mamaya umorder kayo online, may magpadala sa inyo ng ganitong bola, sabihin original daw to. So sa mga subscriber ko dyan, sa mga followers ko dyan, yung mga unang napanood pa lang ng mga review natin ng bola ng Molten GG7X at Molten BG45. Sabi ko doon, yung mga barcode ng mga original na Molten is printed lang, para lang siyang tinatak na ganun. Parang sticker lang yung dating niya. Pero ito, medyo nakalubog siya, pero hindi siya lubog na lubog.
yung mga fake na yan, lubog na lubog yan. So pag mga barcode ang napansin ko sa mga research ko tsaka sa observation ko, yung mga nakalubog na barcode ay yung mga barcode na galing China. So mapapansin niyo yung mga molten na OEM ng mga fake, nakalubog yun, lubog na lubog yun. Ibig sabihin nun, fake yun. Pero nakalagay made in Thailand, pero gawa pa rin sa China yon. So hindi porket nakalagay na made in Thailand, galing talaga sa Thailand yon. Hindi totoo yon. So ayun yung mga fake na bola. Okay, so ito, medyo nakalubog lang siya, di ba? Check mo nga, Air Budoy. Si Air Budoy, kung napanood niyo yung Air Budoy. So, comparison naman dito, ito naman yung isa niya. Masyadong nakalubog to. Yan, masyadong nakalubog itong barcode na to. So, masyadong nakalubog itong barcode na to. Yan. So, this one is, I think, made in China talaga to. Hindi siya made in Thailand. So, pag Thailand, printed lang na gano'n, nakakonti lang yung lubog niya. Siguro ngayon, nainitan yan, kaya lumibog, in-stamp. Ito, medyo na-stamp to yan, naka-stamp yan. Kaya, hindi naman siya ganun lubog na lubog, no? Okay, so, timbangin natin itong isa. Itong, hindi pa natin natimbang, no? Itong BG4550 na fake, inunahan ko na kayo. Hindi ko na kayo pinahirapan kung sino yung fake, sino yung original. Ang kanyang weight is 594. So, pasok naman yung weight niya sa official weight. Kasi 585 nga. So, kung sabihin natin 580 grams, pasok pa rin yun. Ang next naman na gagawin natin is ang size. Kunin natin ang size nitong fake na to. So, perpendicular sa bladder line. So, ang bladder line, ito yung mga weight yun. So, ika-cross lang natin. Simulan natin dito sa pito. Simulan natin dito sa pito at magtatapos sa pito ang ating pagsusukat. Okay, ang size niya is 76.5. 5.5 yan ha. 76.5 centimeter. Hindi, mas maliit pa. Ano siya? 76.4 centimeter. Itong bola na to. Itong molten na original. Sukatin natin. Ang size niya ay yun, 77.2. Ayun ang size niya. Kung nakasubscribe kayo ulit sa akin, nagkaroon tayo ng mga comparison ng Mikasa, ng Spalding, ng Wilson. So, yung Wilson, Spalding, mas maliit siya sa Molten. Malaki ang size ni Molten. Nasa 76.5 lang ang Wilson at ang Spalding. Pati yung Tarmac, ganun lang ang size nila. Maliit lang sila. Kung ikukumpara natin kay Molten, mas malaki si Molten, no? So, yun. Price comparison. Yung price ni Molten BG4550 na original, naglalaro ito ng may mga makukuha kayong 2,499 pataas hanggang 3,500 sa mall. Ayun ang mga presyuhan nito ngayon. At itong fake naman, ang presyuhan nito, may makukuha kayong 1,100, 1,500 hanggang 3,400. So, bakit nila ibibenta ng 3,400 ito? Natapatan nila yung presyo nito kasi wala pa ganong fake ng Molten BG4550. Pero ngayon meron na. So, baka magtaka kayo, magulat kayo, no? Mag-order kayo tapos biglang ganito dumating sa inyo. Pag dumating sa inyo yung ganito bola, i-return nyo, i-soli nyo agad. Ibalik nyo agad yan. Sabihin nyo, fake. Sayang yung binayad ko. So, hindi worth it. Pwede naman ibalik yon. Ang problema dyan, pag yung mga nabili nyo sa halimbawa yung mga courier, mga lalamove, mga direct, so yun, pag napadala sa inyo yun, na-Gcash nyo na yung bayad, mahirapan na kayo bawiin yung pera. Pero pag yung mga online sa mga online e-commerce platform, pwede nyo i-refund. Bigyan ko na kayo ng tip. Pag dumating sa inyo yung bola, nakita nyo yung peke, pwede nyo i-refund. Pero wag nyo gagawin. Dumating sa inyo yung bola, umorder kayo ng original na bola, tapos ginawa niyo, pinalitan niyo ng peke. Marami gumagawa niya sa online. Pero wag nyo gagawin. Huwag kayo manluloko ng kapwa niyo, no? Kasi sa amin, maraming best na naka-experience na akong ganun. May mga umorder ng original na bola, pinalitan ng peke. So, minsan natatalo kami, madalas dahil sa mga e-commerce platform na yan. Maraming mga mapanlamang, no? Okay, so kung gusto niyo makakuha ng original na bola ng Molten BG4550, ulitin ko, meron tayong product icon dito sa video na to. Click nyo lang yan, dadalhin kayo na sa shop namin at siguradong original na Molten ang darating sa inyo. So, hindi na ako nagbebenta ng mga OEM, ng mga fake na bola.
Simula nung nagkaroon ako ng Doride na bola, tinigilan ko na. Kaya lang actually hindi man talaga ako nagbebenta nun. So may mga customer lang talaga, mga followers talaga na umu-order sa akin. Dahil kasi gusto nila, dalawa yung in-order nila, yung isa original, yung isa OEM. Para yung OEM daw, yun yung ipapahiram nila sa tropa nila. Yung original sa kanila. So marami kasi mga nangihiram, pag nahiram sa bahay, hindi na nakakabalik. So at least dalawa yung bola nila, ganun. So ngayon, wala na tayong binibentang mga OEM, mga class A na bola. Puro original na to. And kung gusto nyo ng affordable, original, Doride na bola, meron tayong Doride bola ng Pinas. Yan, ito. Doride bola ng Pinas. Microfiber. Microfiber to. So, may logo ng Pilipinas. Ako ang owner nito. So, kung gusto nyo ako i-support, please do support me. Pwede kayong order nito. Maganda dito pag umorder kayo ng Doride bola ng Pinas na microfiber, may libre itong rubber. Size 7. Yan, size 7. So, yung libre nyo. Good quality rin to. Ang quality nito ay parehas na parehas ng Doride bola ng bayan. So, nagawa ko na pala ng next comparison nito, yung Molten BG4 550 laban dito sa Doride bola ng Pinas microfiber. So, pwede rin ito pang liga, pang official ball sa mga liga, commercial league, at sa kahit sa school, pwede ito. So, next review natin yun. Doride bola ng Pinas na microfiber na black and ivory white laban sa Molten BG4 550. So that's it guys. So kung umabot kayo hanggang dito, hindi pa kayo nakasubscribe, please do subscribe. And I bounce out.